Narinig mo na ba ang pinakabagong update tungkol sa tollway guidelines? Ang pagrebisa sa pagpapatupad ng Joint Memorandum Circular No. 2024001? Ang Department of Transportation o DOTR ay nagdesisyon na ipagpaliban ang pagpapatupad ng binagong mga patakaran para sa mga toll expressways hanggang October 1, 2024. Ang mga bagong alituntunin na nakasaad sa Joint Memorandum Circular No. 2024001 ay nilagdaan noong August 1 ni na Secretary Jaime J. Bautista, Assistant Secretary Vigor Mendoza II ng Land Transportation Office o LTO, at Executive Director Alvin Carullo ng Toll Regulatory Board. Ang orihinal na petsa ng pagpapatupad nito ay August 31, 2024. Alamin natin kung ano ang nagudyok sa pagpapaliban nito, magkano ang multa at parusa sa lalabag sa patakaran na ito, at paano ito makakaapekto sa lahat ng gumagamit ng tollways. Itong mga nakaraang araw, August 27, 2024, naglabas ng update ang DOTR tungkol sa pagpapalawig sa pagpapatupad ng Joint Memorandum Circular No. 2024001 o ang enforces the prohibitions, restrictions against motorists entering dedicated electronic toll collection lanes with no valid ETC device and with no sufficient load. Nilagdaan noong August 1, 2024 at orihinal na nakatakda itong ipatupad noong August 31, 2024. Ang pangunahing layunin ng Joint Memorandum Circular No. 2024-001 ay upang magbigay ng mga naiaangkop na alituntunin at regulasyon para sa pagpapatupad ng contactless toll collection, kaugnay ng RA No. 2000 at mga regulasyon, paghihigpit o pagbabawal para sa lahat ng sasakyan na pumapasok at dumaraan sa toll expressways, at upang magpataw ng multa at parusa para sa mga motoristang lalabag. Dahil sa Joint Memorandum Circular No. 2024-001, lahat ng motoristang walang RFID stickers o walang sapat na load sa mga toll gates ay pagmumultahin. Dapat silang mag-apply para sa electronic toll collection device gaya ng RFID tag. Idikit ito sa kanilang sasakyan at tiyakin ang kanilang mga account ay may sapat na balanse para sa pagbabayad ng toll fees. Narito ang mga parusa para sa mga paglabag sa Joint Memorandum Circular nito. Entering a limited access highway without the required valid electronic identifier, including dilapidated ETC device, shall be penalized as no valid ETC device. Ang mga motorista na papasok sa limited access highway ng walang tama at validong electronic identifier, pati na rin ang may mga sira o luma ng ETC device ay pagmumultahin sa halagang 1,000 pesos para sa first offense, 2,000 pesos para sa second offense, at 5,000 pesos para sa subsequent offenses, bilang kaparusahan sa no valid ETC device o walang validong ETC device. Exiting the toll expressway with insufficient account balance to pay the required toll fee shall be penalized as insufficient load. Ang mga motorista na lalabas sa toll expressway na may kakulangan sa balanse ng account upang bayaran ang kinakailangang toll fee ay papatawan ng parusa na insufficient load, at ito ay may multa na 500 pesos para sa first offense, 1,000 pesos para sa second offense, at 2,500 pesos para sa subsequent offenses. Dito naman sa C, in the event the owner-operator failed to provide the name of the driver violator as required by the show cause order duly received pursuant to Section 5D of this Joint Memorandum Circular, the motor vehicle shall be put on alarm until such name is provided and shall be held liable to pay a fine of 2,000 pesos per violation. Dito naman ay kung hindi ang may-ari ang violator. Kung hindi maibigay ng may-ari o operator ang pangalan ng driver na lumambag katulad ng hinihiling sa show cause order na natanggap, ayon sa Section 5D, ang Joint Memorandum Circular na ito, ang sasakyan ay ilalagay sa ilalim ng alarma hanggang maibigay ang nasabing pangalan. Bukod dito, ang may-ari o operator ay mananagot at magbabayad ng multa na 2,000 pesos para sa bawat insidente na hindi pagsunod o fail to comply. For public, the road safety and security purposes, the use of fraudulent, tampered, or fake ETC device and e-card upon entry and exit on toll expressway shall be penalized as fraudulent or falsified ETZ. Sabi dito, para sa kapakanan ng kaligtasan at seguridad ng publiko sa kalsada, ang paggamit ng peke, na bago o huwad na ETC device at e-card sa pagpasok at paglabas sa toll expressway ay papatawan ng parusa na fraudulent or falsified ETZ.
na may multa na 1,000 pesos para sa first offense, 2,000 pesos para sa second offense at 5,000 pesos para sa subsequent offenses. In the event that the owner, operator, driver refuses to have his or ETC device or RFID sticker replaced, despite that he/she had already been notified by the ETC RFID provider to make such replacement, the driver's license and his/her motor vehicle shall be put on alarm until such had already been complied with. Kung sakaling tumanggi ang may-ari, operator, driver na palitan ng kanyang ETC device o RFID sticker, kahit na siya ay naabisuhan na ng ETC RFID provider na kailangan nitong palitan, ang lisensya ng driver at ang kanyang motor vehicle ay ilalagay sa ilalim ng alarma hanggang sa ito ay maipatupad. Saan nga ba magbabayad ng multa? Base dito sa Section 8, General Procedure in Case of Violation. In case of violation of this Joint Memorandum Circular, the following general procedure shall be observed. Sa mga toll plaza, mayroong LTO o Deputized Traffic Enforcer o personnel na nakaantabay para sa mga traffic violations gamit ang closed circuit television or CCTV. Itong mga toll expressway operator naman ay magpro-provide ng mga data sa API o Application Programming Interface para sa mga datos ng violators tulad ng Transaction ID, Operator Code, Operator Name, Plaza Name, License Plate Number, and so on. After that, magkakaroon ng investigation at dadaan ito sa proseso. Sabi din dito, kung sakaling mapatunayan ang pananagutan, ang lumabag ay kinakailangang magbayad at ayusin ang mga multa, parusa at anumang hindi nabayarang toll fee sa pamamagitan ng alinmang paraan na madali para sa kanya. Kung sakaling hindi magbayad ng multa at parusa ang driver na lumabag, ang kanyang lisensya ay isususpende hanggang sa mabayaran ang ipinato ng multa at parusa. Nagbigay din ng pahayag sa Secretary Bautista ukol sa pagpapaliban ng Joint Memorandum Circular. Sana ang mga kinauukulang ahensya at operator ng tollway ay gamitin ang 30 araw na pagpapaliban upang maipino ang operasyon ng expressway at higit pang palakasin ang kampanya sa impormasyon para sa publiko upang matulungan ang mga gumagamit ng tollway na sumunod sa mga bagong alituntunin, sabi ni Secretary Bautista. Batay din sa ibang pahayagan, nabalak ng alisin ng TRB ang mga boom barriers sa mga toll plaza para sa mas mabilis na daloy ng trapiko. Mas mapapabilis din daw ang transaksyon sa mga toll plaza dahil sa RFID na maabot lamang ng 6 to 8 seconds kumpara sa cash na maabot ng 12 to 15 seconds ang transaksyon. Kung nagustuhan mo at nakatulong sa iyo ang ating video, please like, share at subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!